Nabuntag sa tanan ng mga Surigao noon, labi na din sa dakbayan sa Surigao o sa mainland Surigao del Norte o usab sa Pulo sa Siargao o Bugas Grande o usab sa atong silingan na probinsya na maong Dinagat Island. Maradyaw na buntag sa Ejo Hurot, kini si Jimar Piral de Lapa Gabino, makigiban sa Ejo. Suyod sa 30 minutos, alas 9:15 hantod alas 9:45 apan lagi tungod sa nalakob man na nato time, so kumanda kang kita magsugod. O nasa tanan, ato i-greet sila Madam Bernadette Sisong Barbers na mudagang pagka-representative sa Distrito 2 na asawa ni Congressman Is Barbers, Attorney Victor Flores Bernal na magpapili pag-usab isip board member, City Councilor Carl Casura nga magpapili sa umaabot nga 2025 election, Attorney Tuti Catring nga mudagang pagka-board member sa Distrito 2, o usab kan Madam Lisa Laparan Monteros na mo'y gisaligan sa opisina ni Congressman Is Barbers. Ako sa biglit si Madam Bit Ilacion Perez o ang first nominee ng Bunyog Party List na si Attorney Ricky Tumuturgo, Bunyog Party List. Di sa nato kalimtan, pag-greet nato pinayanga ng mga mayores sa Manila, San Francisco Mayor Balpinat, Claver Mayor Georgia Gokianki, Higakit Mayor Chandro Boniti o Bakwag Mayor Daddy Moki Sebedo o usab ang dili na kapugngan na umaabot ng mga mayoris sa Manila, Mayor Shelami Orquina Sebedo sa lungsod ng Bakwag, Mayor Dominador Yoyo Isma sa lungsod sa Alegria o Mayor Dan Salvacion sa lungsod sa Burgos nga magserbisyo sa kinasingkasing og tarong na panggobyerno alang sa katawan. Dan Salvacion pagkamayor sa lungsod sa Burgos sa Pulo sa Siargao. O usab ang dili na kapugnan nga umaabot na board member sa 2025 na si Antonito Yayo Charcos, ang mano mo, ang mano ko og ang manos sa mga Surigaonon. Yayo Charcos pagka board member. Na mga kaigsunan, ato anay i-play. Rato na ato ang pikas lawak, kung pwede, ato i-play anay ang privilege speech na nato garbo ng Surigao sa Distrito 2 mga kaigsunan. So, walain kundili si Congressman Ace Barbers. I move that we recognize Representative Robert Ace Barbers of the 2nd District of Surigao del Norte to avail of his privilege hour. The Honorable Robert Ace Barbers from the 2nd District of Surigao del Norte is recognized for his privilege hour. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. My subject, the trolls and our adventures with them. Personal as I am their victim. Collective as we have all been victims in one way or the other. The only thing necessary for evil to triumph is that good men do nothing. Thus says Edmund Burke. Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 was enacted 12 years ago. Some of the more important provisions of the law, specifically Section 9, mandated that the National Bureau of Investigation, the Philippine National Police, as well as the Department of Justice, to implement the provisions of the law. And Section 10 gave them the powers for this purpose. Section 26 of the same law created the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or the CICC, under the Office of the President for the same purpose and enumerated its powers and functions under Section 27. Alas, despite these provisions, Madam Speaker, cybercrimes are committed every single minute, unabated and seemingly unstoppable. The lack of visible active prevention, intervention, suppression, and prosecution of the perpetrators is felt by the aggrieved citizenry. Despite the powers given to these agencies, Madam Speaker, criminals are having a heyday every day in the web. We seem to be helpless. To state the obvious, Madam Speaker, dozens or hundreds, if not thousands of trolls, probably paid by BOGO and drug money, relentlessly attack personalities with total impunity.
This has been happening for years without let-up, Madam Speaker. They get away with it. That is why they continue to thrive. It is a business that has become so profitable without having to pay taxes, no liability, and with the pleasure of being able to ruin reputations of people without having to worry about getting caught and punished. The ultimate goal of the trolls, Madam Speaker, is to create chaos and disorder by sowing false information, confusion, fear, and slander their subjects. We must not let them win. Law and order must be preserved to ensure peace and stability in our society. Trolling is the means to destroy this peace and create chaos. These trolls get paid, and we all know that. The sheer number of trolls and the amount of false information that they flood the web with will give you an idea on the value or amount of money needed to pay them. Who is the innocent person who is bound to benefit from their trolling? Will this innocent person disburse enormous amount of money and laugh out loud at the false information being disseminated? Obviously, Madam Speaker, the ones funding these malicious campaigns are the ones hurting the most. They are also the ones who have the vast financial resources to pay these trolls. And who could they be? One thing is for sure, Madam Speaker, the money involved is staggering, which can only probably come from illegal pogos and drug syndicates operating in the country. Madaling ubusin ang hindi pinaghihirapan, ika nga. I rise to represent the agreed parties, which include no less than the President, government officials, including myself, and ordinary citizens who have been victims of these cybercrimes. I call to action all our agencies in charge of investigating these crimes to be more active and make their presence felt so that our people may be protected by the civil servants who draw salaries from their taxes. Do not be passive and wait for complaints to be filed before you act on the obvious transgressions of the law. I am filing my complaint here now, Madam Speaker, and I hope everybody's listening. We have been targets of these possibly Pongo and drug money-sponsored trolls and bloggers. I was just watching in the sidelines, waiting for some action from the PNP, the NBI, and the CICC. But I waited too long, Madam Speaker. I hope I'm not waiting in vain. Today I am telling every peace-loving, truth-believing, and God-fearing good men and women of this country, let us not allow evil to triumph. Let us do everything for good to always reign on this land. To all you trolls and malicious bloggers, let me say this. It is all right to criticize us politicians. Kasama po sa trabaho at sa hazards ng public service yan. Pwede nyo kaming i-criticize hanggang magsawa kayo because we cannot be onion skin. You can criticize us all you want as long as your criticisms are anchored on the discharge of our official duties and functions. But when you cross the line, Madam Speaker, and impute malice on what we do and attack our persons, you cease to be protected by your constitutional rights. Even the Supreme Court ruled that when your statements are done with malice, you are liable under the law. Panindigan na lang ninyo ang paninira ninyo. Hindi naman pwede na porke politiko, pwede mo nang akusahan ng lahat ng krimen at kasinungalingan, tapos wala ka ring pananagutan. Ano ka? Siniswerte? Matapang ka manira. Matapang kang mangutya. Tapos ayaw mong sumagot. Paano kung halimbawa kami naman ang magsabi na ang pangit mo o ang baho ng hininga mo o iniwang ka ng kinakasama mo na napakaputi kasi ang itim-itim mo at ang liit-liit ng tenga mo. O wala ka namang kwentang abogado
Puro ka lang media at pasikat sa media. Pero sa korte, kulata ka naman. Kita nyo? Paninirang puri na ang ginagawa ninyo. Hindi na yan protektado ng mga batas. Ang batas ay para sa lahat. Hindi lang para sa iilan. Kung may nalalaman kayo na freedom of speech, eh wala naman pong freedom to defame, freedom to insult, or freedom to slander. Lahat ng freedom ay at karapatan ay hindi po absolute o walang katapusan. Kahit nga ang pinakauna at pinakaimportanteng right to life at liberty ay pwedeng alisin ng Estado upang pangalagaan ang buong lipunan at ang mga mamamayan nito. You may be imprisoned or executed upang panagutan ang mga kasalanan sa lipunan. No, Madam Speaker, enough is enough. We will not stand idly by anymore and allow your evil to triumph. We will do everything to make sure that you are brought to your senses and punished for your abuses and wanton disregard of the laws that safeguard everyone equally. In closing, Madam Speaker, I would like to extend my regards to all the trolls and the malicious vloggers out there and wish them the best of luck as they journey into another dimension called reality. Thank you, Madam Speaker. Salamat. Majority Leader. Madam Speaker, I move Pare that ko I eh. refer the speech of the Honorable Ace Barbers to the Committee on Rules for its appropriate action. There's a motion. Is there any objection? Chair is none. The motion is approved. Majority Leader. Kapagkukuran sa iyong programa. Now mga kaigsonan, mao kadto ang privilege speech ng ato garbo ng Surigao nga si Congressman Ace Barbers kabahin sa mga trolls nga namasangil sa ija lagi na kung ato tanawon sa miaging mga simana taglambigit ang ngayan ng ato Congressman na si Ace Barbers kabahin sa payuhot ng druga na diin dagto na dagpan dito sa liluan tagpamasangil sa kang Congressman Ace Barbers sa nandyan to nadakpan sa isa ka hotel. Gawas pa ang mga isyu regarding ng sa Quadcom Committee mga kaigsonan. So dyan mga local troll na naghimo ng pagdaot sa repetition na nato Congressman. So malabit ang NBI o ang mga kapulisan na ginahinay na sa pag-imbestigar para mapailan sila ng kaso. So, kung mapailan ka mo ng kaso, malisod pagdibinsa kung cybercrime o crime anahitabo tungod kay libel man ini siya. Now, kung nato tanawon, kung uno imo tagsulti with malice, sigurado, especially kung dili kung tinuod kay tagdaot pa nimo ang repetition na nato congressman na diin yay gani panhibawanan kung ato tanawon si Jagadyon interesado na mawaya, ma-eradicate ang druga sa Pilipinas, ma-eradicate ang pugo o mga uban pa na mga vices, mga kaigsunan. Nabukari anay kita sa medical assistance program, especially sa MAIP, sa Medical Assistance for Indigent program, na diin niadtong Friday, adunay 64 ka mga pasyente na tagtabangan nila ni Congressman Ace Barbers o ni Governor Lyndon Barbers. Sa kabahin sa opisina ni Congressman Ace Barbers, pinaagi kan liaison officer Juji Tarpin ang pasyente na miduol sa opisina ni Congressman Ace Barbers diha sa Caraga Regional Hospital no kabat kini sa 41 kabuok og ang gasto 75,392. Utrohon ako, ang pasyente nga gitabangan pinaagi sa Medical Assistance for Indigent Program sa opisina ni Congressman Ace Barbers, 41 og ang gigasto 75,392. Og kabahin naman sa opisina ni Governor Lyndon Barbers, ang gitabangan ng mga pasyente 23 kabuok.
So ang nagasto sa opisina ni Congressman ni Governor Lyndon Barbers miabot kini og 104,745. So total sa tagtabangan ng magsuon Congressman Is Barbers o ni Governor Lyndon Barbers apil sa opisina ni Vice Governor Jig Gokyanki mikabat ini og 64. So ang nagasto 180,137 pesos. Na mga kaigsunan, ining problema ba sa Siarilco o Siargao Electric Cooperative? Now, kung ato tanawon mga kaigsunan, ang history ang ato tanawon ng Siarilco. Kung sa ako kahinumduman mga kaigsunan, ini siya nagsugod ini way back in 1970 panahon ni Marcos. Panahon pa ini sila ni Ferdinand Marcos sa amahan ni Bongbong Marcos kay lagi naningkamot man ang atong gobyerno na ang tanan kaislahan, ang tanan probinsya ng Pilipinas masugan na. Kay lagi adto may Maria Cristina Falls na aboy source na nato kurente. Now, ang West Germany no gasto gadod ng 117.88 million ka pesos na diin taghatagra sa Pilipinas para diha sa Siargao Electric Cooperative. Now, ang pagsugod sa pagsuga ng Siarilco o Siargao Electric Cooperative sa panahon ni former mayor na nahimo na vice governor na si Umpong Navarro, mga kaigsunan. Nakahinumdum ako na that was the first time na nusuga ang mga katauhan na bibo. Na bibo ang lungsod sa dapa tungod kay tagpasiga gadod, naningkamot gadod si Umpong Navarro kay si Jaman Jadto na panahon ang mayor, naningkamot siya na musiga ang sugang dagita diha sa dapa mga kaigsunan. Ang dapa amoy una no siga. We back in 1970. Pagkasunod in 1993, ang sukuro na dadyon amoy misiga o hantod 90 pulo ng Siargao mga kaigsunan. Tungod kay kung ato tanawon ang substation ang laying of submarine cable no kantidad ini sidanan 117.88 grant gikan sa West Germany 5 MBE. So kusog-kusog gadod sida mga kaigsunan na igo-igo sa pulo sa Siargao. Now kuman mga kaigsunan niadtong December 1 so sakto gadod na kung waya ko masadop 50 na katuig 50 na katuig ang maong tibol submarine mga kaigsunan. So, siyempre, kay 50 naman katuig, so, wear anter, madaot ka dyan siya. Waya to inipasangin lang, kay waya may ato ebidensya, kung unoy nahitabo, nga naman, na nadaot man, nag-burn out man, pila na ini kadlaw, mo utso na kadlaw, kay nagsugod man aton December 1, ato man i-exclude pagkwintaan primero na adlaw, so kuman December 9 na mga kaigsunan. So, ang congressman diha sa District 1 na si Congressman Bingo Tigbak Matugas, nagpasalig. Nagpasalig na sa December 8, musiga na. Ida tagpasaligan na musiga na. Kung ato tanawon, ang isa ka congressman dili magpasalig na musiga tungod kay ang trabaho na nito, trabaho dyan ng Siarilco. Trabaho ng manager na kuman amoy APIC party list representative na si General Manager Sergio Dagook. Now, ang Siarilco mga kaigsunan, medyo nakita nila na dili masabot kung asa gadud ang nadaot. Way klaro.
way klaro kay gani ang ato gobernador sa pagkadaot gadot tagsuyatan at ang manager ng Sharilco. Si Governor Lyndon Barbers nagsuyat gadot kung uno kadako ang kadaot nga man nag-brand out man sa entero pulo ng Siargao ug Bukas Grande. So maukad to, adunay meeting na nahitabo kung waya akong masadyot niya tong Thursday, December 5, nag-meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. So, inisida, ubay-ubay na mga concern na mga opisina ang mitambong. Especially, siyempre, ang Sharilco, ang Civil Defense, Office of the Civil Defense ng DNA, ng National Department of National Defense, DTI, o guban pa na mga opisina, tanan na mga department head ng Kapitolyo, mga kaigsunan, dito si Gobernador, dito si Vice Governor, o guban pa na mga board member. So, dito, tagsugilon, kung uno gadod kadako ang kadaot. So, wayay makatubag, kung umusiga, kung uno kadako ang kadaot. Kay, lisod man taglawang pag-determine, kay mudaib man ka dito sa ilayon ng dagat, pagkatapos ang ludyo sa Kibol Submarine, mga kaigsunan, natabunan na ng yuta. Natabunan na ng yuta, kay sa Judan Kao, kung waya ako masadyop, kapin na inisidya ng 50 katuig. Kaysa dyan ang 1970 kuman 2024. So sa ato pa, mga 54 katuig. Kung waya ko masadyop, mga kaigsunan. Now, siyempre, weranter, madaot ka dyan siya. Pero, ang problema nan ini, kung hai dapit ang kadaot, kay waya may sakto ka dyan na plano, contingency plan, na intis kung madaot ang submarine table, adunay na dyan ila dato ila alternative para makasiga ang Sharilco, mga kaigsunan. So kuman, grabe na lalis, grabe na mga basol-basol kung uno rakanjaon, pero para sa ako, mga kaigsunan, ang pinaka-importante isip Surigao nun, magtinabangay kita. Kay ang mga katawhan din doon sa pulo sa Bukas Grande o Siargao, mga Surigao nun pa dyan sila. Mga Surigao nun pa dyan sila, kay kung ato tanawon ang sakripisyo, dili ra lamang kung ang mga turista. Ato wayaon dyan turista. Ang pinakasakit gadyon, ang tibuok ekonomiya ng pulo ng Siargao ug Bukas Grande. Kay kung ato tanawon, ang mga negosyante at mga tubig-tubigan na malit sila ng generator para ma-sustain nila ang ila taglawang tagkinahanglan sa matag adlaw. Especially sa mga negosyante, siyempre, magpaandar ka ng aircon, magpaandar ka ng suga, magpaandar ka ng imo freezer, kay importante man gadod dyan siya para adunay imo mga bisita na mga turista. So, aton sa mga middle class nagpalit, pero ang mga timawa na mga sinikmaan na ato na mga igsuon, naglisod in taon. Naglisod kay panangitan ang managatay. Kung wayay imo taglawang pa ais, siyempre, mabuto dyan imo isda. So, anahitabo, medyo mudobli ang ila kapital sa pangisda, mga kaigsunan, kay kung dili sila sa Surigao, magpalit ng ais, adto dito sa Kantilan o sa Claverba, mga kaigsunan. So, ang parte ra lamang sa pagkaon, medyo nadiskaril, nadiskaril siya, kay siyempre lagi, magkinahanglan man ang freezer. Now, kung waya, ice rakan. Now, pila ramay sa ice pagka raman ton 8 oras mahilis naman, especially kung dili komplastado. Now, ang mga negosyante, mga kaigsunan, nag-ilaid ko man sa gasto, nag-ilaid sa pagkalisod, kay
Sa dunang ka mo gasto na sab sila gikan pa sa audit, grabe na nila gasto. Oh, grabe na nila gasto kay sa dunan ka ton audit nga guba man, ang mga building nga guba, kung uno rakan ang kurinti na waya sab. So kumana sab, another na sab na pagantos ng mga negosyante o mga katawhan diha sa pulo sa Siargao o Bukas Grande. So dinhi makita nato ang kalisod. Tapos numahal mga kaigsunan, kayo naman wayay price control. Oh, siyempre ang mga negosyante sab kay modubli naman anila, magpalit naman sila ng gasolina kay para ibutang nila sa ila generator para magkuhan sila ng kuryente. So modubli, mutaas ang presyo. Now, inisida mga kaigsunan, kung magsaligra kita sa ordinary na pundo, medyo malisod gadod mga kaigsunan. Labi na, kay muutso na ka adlaw. Nagkataas ang panahon, nagkataas ang damages na nahitabo sa mga negosyante, sa ato mga katawhan didon sa pulo sa Siargao ug Bukas Grande. So mao kini ang ato gobernador na si Lyndon Barbers pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na tagantindiran ng mga line agency. Nakahuna-huna sila na magdeklarar ng state of calamity sa entero pulo ng Siargao ug Bukas Grande. So magana ini sida mga kaigsunan ng plano ng ato gobernador pinagi sa council na ideklarar kayo naman. Kung madeklarar ang Siargao ug Bukas Grande ng state of calamity, ang probinsya ng Kapitolyo, ang probinsya ng Surigao del Norte, dako na ikatabang. Kay kung Cheryl Cura o pipilara din ka mga pundo ang magamit, medyo malisod. Whereas kung ang madeklarar ng state of calamity ang pulo sa Siargao ug Bukas Grande, ubay-ubay na mga opisina ang makatabang sa maong problema tungod kay number one na makapatabang ang opisina ng Department of National Defense. Ang mga army, down tabang ang fuel, makatabang down sila. Sa ato nakita mga kaigsunan, ang gisakyan sa iban, except kan Congressman Bingo Tigbak na tugas, speedboat, ani datang sakyan. Kaya may speedboat, pero ang tagamit ng mga trabahante, pambutra. So, dilatar karajaw. Whereas kung madeklarar ang pulo ng Siargao Bukas Grande, magamit ang kayamanan, ang mga mga equipment, mga sakyanan sa probinsya na diin ang gasto gikan sa pundo sa 5% calamity fund. Kay magamit man, remember katapusan na ini si Danabuyan. Ang calamity fund ng probinsya ng Surigao del Norte, estimate na lamang na to, 75 million ngadto sa 95 billion. Kuba na tuig, mga kaigsunan. Kay, kunya ako masadyo, ang kinatikbukan na budget is 1.9 billion kapisos ang probinsya ng Surigao, ang ija annual budget. Now, kung ibutang rakan lamang sa internal revenue allotment, na kuman bag-una ang ngayon, so makita nato mga kaigsunan na dako ini nakatabang. Ang internal revenue allotment estimate naabot ini sida ng 1.5. Kuman natagganlan ng national tax allocation. Ini sida estimate ra. Pero ang ako tanaw mga kaigsunan, ang calamity fund na 5%, moabot ini siya 75 million ngadto sa 95 million kapisos na pwede magamit. Kumandra na tuig mga kaigsunan. Kumandra na tuig. So hantod mga January, pwede na sab magamit ang calamity fund para sa 2025. So dako na pundo ang magamit mga kaigsunan. So ini makatabang ini
sa pulo sa Siargao. Pero unoy nahitabo mga kaigsunan, ang ubay-ubay na mga kaalyado ni Bingo Matugas, waya mo tunga na mga board member. Ang waya mo tunga, si Bolly Navarro, si Nathaniel Plaza, si Edgar Andanar, si Julius Sunico, si Jeep Larong, si Kent Yuipko, amoy waya makatunga mga kaigsunan, 7. Pito ka mga board member kung waya ko masadok. Si board member Elvira Igay, gikan pa siya sa ospital, nutunga gadod siya. Believe ako kan board member Elvira Igay, kay despite na dito pa siya sa ospital, nagpa-examine kay may ija tagbati sa ija lawas, no kadto gadod siya, no atin gadod siya, pero ang mga board member na nagsaad, nabuhatin sila. Kaya may board member na sa membro ng Provincial League Council dyan sa PCL mga kaigsunan na si Tortor. Buto nga si Tortor. Tapos, sa buto nga inin si Julius Sunico na nag-promise na buto nga. Wala buto nga. Ingkitan, uno ini katinood, nag-basketball ra. Sos uno ini siya katinood mga kaigsunan na ang special session na tagimo niya itong Friday, December 6, arang ka-importante. Kay kung pananglitan mga kaigsunan na approve an state of calamity ang mga katauhan diha sa pulo sa Siargao makabenepisyo. Pananglitan ang tabang gikan sa Office of the Civil Defense, ang Armed Forces of the Philippines, ang makatabang DTI para makontrol ang price, tapos ang GSIS, ang SSS, ang pag-ibig, kayo naman, aduna na sa emergency loan na mahitabo sa mga nag-opisina, sa mga membro sa SSS, mga kaigsunan o pag-ibig. Kay gao may taglaong pa sa panahon ng state of calamity, ang GSIS, SSS pag-ibig, makadeklarar sila na dato'y emergency loan sa ila, mga membro, mga kaigsunan. Plus, ang calamity fund sa national government, ibubo dyan kayo naman, requirement dyan siya, requirement dyan siya, na kinahanglan gadod, adunay state of calamity, kay dinon sa National Disaster Council, Memorandum Order Number 4, Series of 1998, basta makadeklarar ang probinsya ng State of Calamity, pwede magamit ang National Calamity Fund ng National Government. So, arang kadako ang mahitabo na hinabang. Kay, kung amura kan dyan ng hinabang, tubig, pagkatapos, dadto kalaong ko si Kuko Martin na nag-alsa ng tubig, pagkauman ang ija gwardya, sige ra nagtanaw kang congressman, tigbak, Bingo Matugas na nag-alsa ng mineral water, amoy nanatag, arang ka uirasab, daw na ibajay kuman congressman na hurnal, ang trabaho ng congressman, abo ang pagpanday ng balao, dili kaya mag-alsa, dili kung mag-hurnal, ang hurnal, dadto dyan sa per, na mag-alsa-alsa, sa bagay-bagay man sab sa ija kay daw ija wayong hamok man din sa per. So amo jaon mga kaigsunan, kinahanglan magtinabangay kita, dili nijo jaon i-dili. Labi na ang mga board member na waya mga tin. Nadyan hapon, ato tanawon mga kaigsunan, kung sinoy muatin o sino ang mo-approve sa maong state of calamity. Kamo na mga katawhan di doon sa pulo sa Siargao o sa Bukas Grande, tanawan niyo, adaw na niyo pagbutari doon mga tao na wayay kasing-kasing na kamo tagkunta-continue an ijo pagkalisod-lisod mga kaigsunan. Ya na may kitay oras, mulaong rakan ako sa ijo, kini si Jimar Piral Dilapa Gabino. Salamat, God bless Surigao.